So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH. So, meron itong pamagat na breaking news: Escudero, Villanueva at Padilla Sibak. PBBM nag-utos na tanggalin 3 senador. So, yan yung papanoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na lang bahalang humusga, no? So, again, ang video to is mula kay Viral Broadcast PH. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, breaking news: Escudero, Villanueva at Padilla Sibak. PBBM nag-utos na tanggalin 3 senador. So, Viral Broadcast PH, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. 3 senador ay maaaring masibak sa pwesto dahil sa kontrobersiya at kahihiyan na kanilang ginawa. Marami ng matitinding pambabatikos ngayon. Kina Senator Escudero, Senator Villanueva, Senator Robin Hood Padilla na pwedeng magpapatalsik sa kanila sa kanilang tungkulin anumang oras. Usap-usapan sa ngayon ang pagkasangkot ni Escudero sa issue ng flood control project na iniutos ni PBBM na maimbestigahan, kung saan lumitaw na isa sa mga 15 contractors na inilantad ni PBBM ay naging top campaign sponsor ni Escudero noong 2022 elections. Aroy. Si Lawrence Lubiano. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Dapat sana ipagbawal talaga, like i-strict yung mga ganyan ba sa mga politicians. 'Di ba? Na hindi sila tumatanggap na kesyo paid for by friends o yung mga ads na yan. Yan yung yan yung alam niyo yung tipo para na hindi pa nananalo yung isang politiko, nakapangurakot na, parang ganun ba? 'Di ba? Kasi yun nga, parang utang na loob ba? Parang nagkakaroon sila ng utang na loob. So dapat sana like pagbawalan, or ewan ko, kasi hindi din naman natin kasi mapipigilan yung may supporter. For example, ayaw mong tumanggap talaga, tapos yung supporter mo na yung nagkusa, napagawan ka ng napakaraming mga tarpaulin, di ba? Para lang manalo ka. Pero yung ganyan ba na malaman talaga na rekta talaga, di ba? Parang nakakainis kasi yung ganun eh. Nagagamit siya sa parang kapag ka nanalo ka, may utang na loob ka na sa akin ah. 'Di ba? Yan yung isa din sa nakakainis talaga eh. Kaya nga nakakapagduda din na sobrang daming tumatakbo sa politika, knowing na sobrang liit lang ng sahod. 'Di ba? Kaysa sa mga nagagastos nila. Ay nako. Na may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated ay nagbigay ng 30 million pesos noong election campaign ni Escudero. Dahil dito ay maaaring makakasuhan si Escudero ng COMELEC dahil sa paglabag sa election code. Inamin naman ni Senator Escudero na magkakilala sila ni Lawrence Lubiano, subalit dininay nitong tinulungan niya ang Center Waste na makuha ang proyekto na flood control, particularly sa Sorsogon. Ito namang si Senator Villanueva ay matatandaang sinabi na walang senador na sangkot sa kontrobersiya ng flood control project, subalit nadiskubre din na noong nakaraang elections ay nakatanggap di umano ito ng mahigit 20 million pesos mula sa San Jose Builders Incorporated sa kanyang election campaign. Dagdag pa dito ay naging mainit ang issue ni Villanueva noong Parang ganyan din yung nangyayari issue kay Go, yung mga isiniwalat ni Trillanes, di ba? Na parang nagbe-benefit yung family ni Bongo, yung mga business daw, something like that. Correct me if I'm wrong na lang. Pero 'di ba parang ganoon din 'yon. 'Di ba? Kaya nga dati, yung sa mga Villar, though hindi naman talaga proven, or hindi naman natin talaga masasabi na may ginagawa yung mga Villar. Pero knowing like that mean ba na sobrang laki ng business nila, tapos tumatakbo pa sila sa politika. May chance kasi, 'di ba? Na parang nagagamit nila yung politics sa business. Kasi alam naman natin talaga, kapag ka nag-partner na yung politician at saka businessman, wala talaga. Kawawa yung bansa. Okay lang sana kung maganda yung hangarin. Nakita nyo naman si Ramon Ang, sobrang ganda ng hangarin niya. Diba? Ayusin yung baha sa Kamaynilaan. Diba? Dapat ganyan yung mga businessman. Hindi yung, Diyos ko, mga sariling business lang yung iniisip. 60th birthday na idinaos di umano sa National Museum na ayon sa mga nakasaksi ay sobrang magarbo at may pa-concert pa, habang binabaha noon ang Metro Manila at ang kaniyang baluarte sa Bulacan. At ang kamakailan lamang na pumutok na balita na isa sa mga staff ni Senator Robin Hood Padilla ay nahuli na gumagamit ng pinagbabawal na gamot mismo sa loob ng Senado. Napag-alaman ng aktres na si Nadia. Aray ko, di ba?
Tapos partida. May plano pa yan na aprobahan yung Kana BIS. Diyos ko dai. Montenegro di umano, ang staff ni Padilla ang tinutukoy na nahuli na gumagamit nitong bawal na gamot sa loob mismo ng Senado. Sunod-sunod na mga kahihiyan ang Sabi-sabi pa siya na kontrolado niya or na-anticipate niya na yan. Yung mga baka gawa ng illegal. Di ba? Yung cannabis na yan ng mga doktor or whatsoever. Tapos malaman-laman natin, stop mismo. So, paano maano yan na hindi mo nga napigilan, di ba? Yung nasa paligid mo lang, what more na lang kaya kung yung mga doktor na yan. Diyos ko. antad ngayon sa Senado na mas lalong magbibigay daan upang mas lalong madidismaya at mawala ng tiwala ang maraming mga kababayan. O mga kabunyog, si Chis Escudero, si Villanueva, si Robin Padilla, nitong nakaraang araw, sunod-sunod ang kahihiyan ng Senado sa ilalim ni Chis Escudero. Hi, kay Vida Discarga, good AM. Ano ba ang mga pangunahing kahihiyan na dala ng mga yan? Ay, ang Senado bilang institusyon, kahihiya yung ginawa nila sa impeachment ni Sara. Kaya nga sa survey rating, ang performance at trust rating ng Senado sobrang bagsak. Dati... Ano na nangyari sa impeachment ngayon? Diba? Wala na. Oh my goodness. Kapag sinusurvey ang tiwala ng tao, yung performance, mas mataas ang trust rating ng Senado kaysa sa Kamara. Ay ngayon, baliktad. Talagang sirang-sira ang Senado. Dahil din kasi yan sa kagagawan nila. Lalo na doon sa impeachment ni Sara. Talagang garapal. Sobrang kayaya ang ginawa ng Senado. Pero lumala pa yan itong nakarang araw, si Escudero na Senate President, siya ang pinakapinuno ng Senado. Ayun, sangkot pala sa 142.7 billion na insertions. Tapos sasabihin niya, wala, maliit lang yun, 2% lang yun. Tapos ngayon, maliit lang 2%. Yan na naman yung mga argument nila. Like same doon kay BP Sara na kesyo 125 million lang naman. Yung iba billion-billion, anak ng tokwa. Kapag nahuli yung mga manok nyo, ayaw nyong panagutin na. Naghahanap din kayo ng mga butas ng iba. Paano? Minalas-malas yan. Diba? Ang gawin nyo, yung mga sinasabi nyo na billion or yung sa iba, patunayan nyo, i-prove nyo talaga. Sasabihin nyo, mahirap kasing i-prove yan kasi sila yung nasa admin. Di gawin nyo yung pinaka-best nyo. Same din naman yan sa nangyayari ng extrajudicial killings, Diba? Na halos hindi mabutasan yung mga pulis kasi sila FPRRD mismo yung nasa pwesto. So, kita nyo naman ngayon, naipadala pa sa dahig. Diba? Yung anak, i-impeach pa. Tapos, babanatan nyo pa ng pinopolitika. pinakahuli na naman, yung isang malaking kontraktor sa Bicol, doon sa probinsya niya ng Sorsogon, campaign donor niya, top campaign donor niya, 30 million ang binigay sa kanyang campaign contribution noong 2022 elections. Grabe. Kasama sa pinangalanan ni PBBM na top 15 na mga pinapaboran na flood control projects contractor ng DPWH. O yan, grabe. Grabe yung kahihiyan na dala sa Senado. Tapos, si Joel Villanueva, alam naman natin, mainit yung issue kay Chis doon sa campaign donation. Nabalik na naman yung issue kay Joel Villanueva. Si Joel Villanueva rin noong 2022 elections, binigyan din siya ng 20 million ng New San Jose Builders naman, Grabe. New San Jose Builders. Yun naman ang campaign contribution ng New San Jose Builders. Kaya pala sobrang daming tumatakbo, di ba? Kahit sobrang liit lang ng sweldo, doon pala sa donation, paldo na sila Grabe. Tapos itatanggi pa yan. Or maghuhugas kamay pa yan. Or babanat pa yan, pinopolitika. Kay Joel Villanueva na itong New San Jose Builders ay real estate contractor. Maraming kontrata sa National Housing Authority. Itong New San Jose Builders ay kay Acusar, yung dating Department of Housing and Department of Human Settlements and Urban Development Secretary ni PBBM, kaya lang sinibak niya na. Shout out, flashlight. Ang pinakahuli, itong si Robin, mayroon pa pala kay Villanueva, yung controversial na party-party sa National Museum. Nako. Sa 50th birthday niya, habang binabaha ang Metro Manila at ang probinsya niya ng Bulacan, magarbo, marangya, lavish ang kanyang birthday party doon sa National Museum of Fine Arts. Yun, si Joel Villanueva na naman yun. At ang pinakahuli, nakahapon lang, ang mainit na... Ako naman sige sabihin natin na yung birthday tapos lavish or whatsoever. Wala naman yung problema dun Kasi yun nga, kung birthday naman ng tao, edi ibigay na lang natin sa kanya, di ba? Na parang i-celebrate niya kahit binabaha yung ibang lugar. Diba? Pero ewan ko na lang din, for sure may kanya-kanya naman tayong sage pero yung iba kasi parang mag-i-stick sila na senador kasi or whatsoever. Pero syempre birthday din kasi ng tao at tsaka yun nga, malay natin
nakaplan na talaga yung birthday na yon. So ang ano naman kung hindi matuloy, 'di ba? May ano yung mga bisita niya, tatanggihan niya na, hindi niya napapansinin, something like that. So maraming mas maabala. Total pwede naman siyang bumawi kinabukasan, or as a senador naman siguro mismo, wala naman siyang magagawa doon na parang ano, pupunta siya mismo doon sa nabahaan, 'di ba? So something like that. So parang wala tayong comment doon masyado doon sa parang nagse-celebrate pa rin ng birthday kahit baha ano. Pero yun nga, since parang naidudugdong siya dito sa mga ganito porsyento or whatsoever, yun yung masyakit, di ba? Na parang, uy, anak ka ng tokwa, malaman-laman namin, meron ka palang ano, something na inano nung time mo or yung campaign mo, di ba? Tapos ito na kami yung napipirwisyo sa mga problema, something like that. I think valid naman yun, di ba? Na-questionin ng taong bayan. Parang, wow, di ba? If ever totoo, di ba, na may kababalaghan nga na ano, kinasangkutan si Villanueva about dyan sa flood control na yan. May karapatan yung taong bayan na anak ng tokwa, enjoy na enjoy ka sa birthday mo, di ba? Porket ano, natanggap mo yung pera na yan sa mga inayupix na mga ano ng flood control na to. So I think valid yun. Pero kung wala namang ganung issue, I think wala tayong problema doon. Mag-celebrate ka ng birthday mo, sige. Di ba? Total off duty mo naman or whatsoever. Something like that. So yeah, tari. Na issue naman, si Robin Hood Padilla naman, ang kanyang staff, na si ang dating artista na si Nadia Montenegro, ay nasangkot sa di umano'y paghihit-hit ng marijuana. Aray. Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Hanggang ngayon, yan pa rin ang laman ng usap-usapan. Yung isang staff ni Senador Ping Lacson, isang lalaking staff niya, nakaamoy ng ano, amoy marijuana. Ay nakita niya, galing doon sa pinaggagalingan ng amoy, si Nadia Montenegro. Ha? Staff ni Robin Padilla. Kaya yan gayon mga... O, di ba? So, I think hanggang dito na lang muna para tapusin muna natin to kasi may lakad ba tayo? So, ito yung sinasabi ko sa inyo par na si Senator Robin, di ba? Dahil sa kagustuhan niya lang, di ba, na maaprubahan yung cannabis na yan, medical or whatsoever dito sa bansa natin. Hindi niya na iniisip yung mga consequences kung sino ba yung magsasuffer or whatsoever. Hindi ba yan ma-abuse ng mga illegalistang, mga sikat na mga malayayaman na mga big time na mga negosyante? 'Di ba? Ang sa kanya lang, sige, aprubahan natin, aprubahan. 'Di ba? Dapat bago aprubahan yung mga ganyan, mga plano ninyo, isipin niyo ng mabuti kasi baka magaya na naman 'yan nung sa Pogo Hubs. Ano nangyari sa Pogo Hub dati? Aprobado, presidente. Kesyo ganyan, nagbibigay ng pera, 'di ba, sa bansa. Billion. I think 8 ata yun. Correct me if I'm wrong. Yung mga senador din, sunod din. Tapos ngayon, di ba, nagka-problema yung Pogo. Bakit? Mako-considered ba as kapabayaan yun par? Na parang hindi nila yon na-anticipate or hindi nila chinek talaga na yung Pogo palala na pala ng palala. Kung ano-ano na pala yung kinakasangkutan. Di ba? So, ang sisi sa huli. Tapos, may mga victim na. 'Di ba? Sobrang dami nang nabiktima. Too late na, 'di ba? Para aksyonan siya. Kasi may mga biktima na nga, pero at least na lang aksyonan pa rin. Goods naman kasi pinaklose naman ng pangulo. 'Di ba? So yung next admin pa yung naglinis. Tapos ito ngayon na parang sobrang dali lang dahil sa kagustuhan lang talaga na maprobahan yung medical whatsoever na yan. Na damo na yan. 'Di ba? Tinanong siya ni ni Lacson ba yun or sino yung isa? Pimentel? Yeah. Tinanong siya paano kung na-anticipate mo ba na baka anuhin ng mga doktor yan? Kung tsabuhin or whatsoever. Okay na, meron na kaming dyan. So parang I think yung explanation niya is gumawa na sila ng batas na parang penaltyhan, something like that yung doktor. Diba dapat kung ganyan naman lang din kasi alam naman natin na sometimes talaga yung batas natin hindi talaga dumidiin sa mga bilyonaryo, sa mga mayayaman, sa mga big time. Sakit man ang katotohanan, pero hindi talaga siya ganun ka Mas okay pa ngayon, at least kahit paano, sobrang daming mga big time na napanagot. Dating president, vice president, atong ang, 'di ba? Sobrang daming kinalampag ng admin ngayon. 'Di ba? Paano sa susunod? Paano kung yung involved na yan sa mga MJ na yan?
is mga big time din na hindi kayang hulihin ng batas. Hindi ma-abuse at ma-abuse talaga yan. Mas malaman-laman natin sa staff pa mismo. Di ba? Sa staff pa mismo ni Senator Robin. So isipin nyo na lang yan. Di mo nga napigilan yung staff lang. Di ba? What more na lang yung mga big time ng mga big time na mga illegal negosyante. Di ba? Yan nakakainis eh. Kung pwede namang wala, total yung Pilipinas naman, okay lang naman yung Pilipinas kahit wala yung medical na whatsoever na yan eh. Di ba? Okay naman yung Pilipinas, ba't magdadagdag pa tayo ng problema? Di ba? Yung kay Escudero naman, kayo na lang bahalang humusga doon. Di ba? Kay Villanueva din, kayo na lang din bahalang humusga doon. I-comment nyo sa baba, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi nyo? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Filipino IC, Boss Balita TV, Viral Broadcast PH, tapos Senate of the Philippines. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.